ng mga anghel, kailanman di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang. Sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkotang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasay doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sabi nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kasama po
sa ating banal na misa ang mga panalangin at kahilingan na inyong itinataas sa Panginoon sa pamamagitan ng tulong ni Santo Padre Pio. Mga kapatid, tayo ay tinuruan ng ating mga magulang, ng ating simbahan sa pamamagitan ng katekismo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang Diyos na hihigit pa sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At dahil nga ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang lalangin o gumawa ng mga bagay na hindi humihingi ng tulong sa mga tao o sa mga material na bagay. At alam natin that God created the world out of nothing, na sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha ng Diyos ang mundo. Ngunit sa ating narinig na ebanghelyo, hindi ito ginawa ni Jesus. Bagamat si Jesus ay Diyos na totoo at tao ding totoo, hindi niya isinagawa ang bagay na lumikha ng mga pagkain nang hindi nang walang katulong na tao. Siya ay humingi ng tulong din sa mga tao. At ang tinatawag na gawaing ito ay non-competitive transcendence of God. Ang tawag sa ginawa ni Jesus ay non-competitive transcendence of God. Tinawag niya o tinanong niya ang kanyang mga alagad kung ano ang meron sa panahon na iyon, sa oras na iyon. At sinabi na merong 7 tinapay at maliliit na isda. At dito nagsimula kung paano lumaki ang biyaya, at ito ay ipinamahagi ng mga alagad sa mga tao na kasama ni Jesus. Healing and feeding are the signs of the kingdom of God. Ang pagpapagaling at pagpapakain ang siyang larawan ng pamamayani ng kagandahan loob ng Diyos. Nakita natin, narinig natin sa ating ebanghelyo na kung saan pinagaling ni Jesus ang lahat ng mga may karamdaman na lumapit sa Kanya. Mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba't ibang may sakit. At dito namangha ang mga tao na ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang makagawa ng dakilang bagay. At dito ipinaranas ng Diyos na ang kagandahang loob ng Diyos ay malapit na sa kanila. Si Jesus ang katuparan ng kagandahang loob ng Diyos. At hindi lamang espiritual na aspeto ang pinag-uukulan ng pansin ni Jesus. Ang katawan din
ang katawang lupa din ng mga tao ay mahalaga para kay Jesus. Kaya naman narinig natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay sensitibo sa kalagayan ng mga tao na sumama sa Kanya, sapagkat 3 araw na mauubos na ang kanilang pagkain at hindi na kakasya ito para sa mga tao na kasama niya. At dahil nga sa kagandahang loob din ng tao na siyang nagbahagi ng kanyang biyaya, ito ay pinarami ng Diyos. Hindi nabanggit sa ating Ebanghelyo kung paano pinarami ng Diyos ang kakaunting 7 tinapay at maliliit na isda. Ngunit sinabi sa ating Ebanghelyo, lahat ay nakakain at sila pa ay nakaipon ng 7 bakol na malalaki. Ibig sabihin, sumobra pa ang kanilang pinagsaluhan dahil sa bukas palad na nagbigay sa Panginoon. Ito ang nais bigyang punto ng ating Panginoon, na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero nais ding turuan ng Diyos ang mga tao na maging bukas palad sa kanyang kapwa. Ang pagiging maawain ng Diyos ay hindi lamang niya sinabi sa kanyang pananalita, bagkus kanyang itong isinagawa. Ang dalawang bagay ay laging magkaugnay, mercy and the compassion of God. Sinasabi po na compassion without action is a waste emotion. Compassion without action is a waste emotion. Maraming mga tao ang naaawa sa kalagayan ng mga tao na walang-wala. Pero paano nga ba natin gagamitin ang ating sarili? Paano natin ipapahayag ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan natin? Ito ay sa pagiging mahabagin sa ating kapwa. Katulad ng ipinakita ni Jesus, siya ay naging sensitibo sa kalagayan ng tao. Ang tanong, are we sensitive also to the situation of other people, especially those who are poor and the marginalized? Kailan po pumatak ang luha sa inyong mga mata? Ano ang dahilan ng inyong pagluha? Marahil lahat tayo ay umiyak na. May mga bagay na ating dinadamdam o iniluluha o iniiyak dahil sa kalagayan ng ating mga mahal sa buhay. Dahil sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga magkakasama sa pamilya, ng magkakaibigan, ng magkakamag-anak. Bahagi din ba ng inyong pagluha ang ating nakikita sa ating kapaligiran? Lumuluha pa ba tayo sa ating nakikita
sa ating kapaligiran, sa mga taong nakahiga sa lansangan na walang matirhan, mga tao na pumupunta sa basurahan upang maghanap ng makakain. Ito ba ay kasama sa ating pagluha? Sa unang pagbasa, narinig natin sa aklat ni Propeta Isaias na maghahanda ang Diyos ng isang piging na kung saan nakahain ang mga masasarap na pagkain. At sa lugar na iyon, sa bundok ng Siyon, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Papahirin ng Panginoon ang lahat ng luha. At aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Mga kapatid, isang kahihiyan para sa ating mga Kristiyano o sa ating lahat bilang isang Pilipino na meron tayong makitang mga kapwa natin na namamatay dahil sa kagutuman. Isang kahihiyan para sa ating mga tao na sumusunod, naniniwala at sumasampalataya sa Diyos. Kung ang ating mga kamay ay hindi natin kayang extend sa mga tao na lubos na nangangailangan. Maaring meron tayong mga dahilan. We can justify all things na bakit hindi sila nagsikap nung sila ay malakas pa. Na bakit hindi sila nag-aral nung sila ay bata pa. Ngunit may mga katanungan na hindi natin masasagot. Ngunit ang ating simpleng pagdamay sa mga taong ito ang siyang sasagot sa ating katanungan. Sabi po ni St. John Chrysostom, if you cannot find Christ in the beggar, you will not find Him in the Eucharist. If you will not find Christ in the beggar, you will not find Him in the Eucharist. Kaya ito ang panawagan sa atin na maging solusyon tayo sa anumang problema. At ang lahat ng problema ay may katumbas na solusyon. Hindi man natin maibigay ang lahat ng bagay sa pangangailangan ng ating kapwa. Mayroon at mayroon tayong maitutulong sa kanila. Sa misang ito, hilingin natin sa Panginoon na siyang nagkakaloob ng biyaya upang tayo ay maging daluyan ng kanyang mga biyaya sa ating kapwa. Na tayo ay maging bukas palad sa mga taong nangangailangan. Upang sa gayon, ang mga taong ito ay magbigay puri, magpasalamat sa Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng biyaya. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagaling sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, sa aming piling, manahog sa lupa, kami ay aliwin. Puso namin ay papagalagin ng pag-ibig mong di magmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling, manahog sa lupa't kami ay aliwin. Ang puso namin papagalagin ng pag-ibig mong di magmamali. Jesus, na tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pansikat mo'y wag nang maantala. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa.
Salamat po sa inyong handog. Halina, Jesus, at iyong lingapin. Kami sa iyo'y dumadalangin. Kalumbayan ang mundo'y pawin. Yaring ligayang di magmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka. Hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga. Ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra Elcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa darating na December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan nyo na isang dinner buffet at full concert mula kay Namitoy Yunting at The Driver Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa.
Huwag na magdalawang isip pa, bilhin ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikatlo, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapia merchandise. May mga available po tayong t-shirts at mugs, coffee mugs sa mga store outlets sa pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo makakatulong na. Ikaapat, simula po sa Biyernes, maaari na pong madaanan ng main arc entrance patungo dito sa ating simbahan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong naging pangunawa sa nakalipas na ilang linggong pagsasaayos ng ating nasirang tulay. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa magbabasa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan upang ang Panginoon at kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa paglayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maghanda ng may